Sa umaga pong ito ay pinagpapatuloy po natin yung serye. Nakaraan po, ang highlight po nung sinabi po ng ating Pastor Mark, ay yung tinatawag po na people of grace. Tayo po ay mga tao na nabubuhay po sa biyaya lang ng ating Panginoon. Ngayon naman po, pag-uusapan natin yung binasa po ng ating kapatid na si Tito Marlon, si Brother Marlon. Hindi po madaling tumayo dito sa harapan. Kahit na kakaunti lang sasabihin mo, kaya kahit yung verse na yung sasabihin mo, kakabahan ka talaga. Tama po ba? Yung mga tumatayo po dito sa harapan, kumakabog po yung dibdib po natin . Pero masanay din po tayo, na tumayo dito sa harapan. Praise God po sa inyo pong mga buhay. Pinagpapatuloy po natin ang serye na ito. Nakaraang linggo po, o mga nakaraang linggo, sinabi po sa atin ng ating pastor, yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang biyaya at kanyang pagliligtas sa pamamagitan lamang po ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong iba. Ibig sabihin po ay pinagbuklod niya po muli o kinonekta niya muli yung relasyon ng tao sa Diyos. Kumbaga po, Jesus bridge the gap. At ngayon naman po, in verse 11, hanggang sa mga susunod po na verse, hanggang 22 po yan if I'm not mistaken. Ngayon po, ipapakita niya that we are one in Christ. Wala na po tayo ngayon na, wala na pong races, wala na pong mga lahi, wala na pong mga nasyon. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, tayo po ay pinag-isa na ng kanyang dugo. At yan yung summary po ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Dahil ito rin po yung unang isyong kinaharap ni Pablo nung early days po ng Christianity. Dahil meron pong dalawang nasyon, yung mga Hudyo at mga Hentil. At kung hindi po natin alam, ipapaliwanag po natin yan ngayong umaga. Sino nga po ba itong mga Hudyo? Sabi po dito, sino po itong mga Hudyo na ito? Meron po bang nakakaalam sa atin pag sinabing Hudyo? Ano ang ibig sabihin yan? In the Bible, Jews, sa English po ay Jews, hindi po yan yung iniinom ha. Jews primarily refers to descendants of the patriarch Jacob, also known as Israel, and specifically those from the tribe of Judah. During the Exodus time, hindi pa po sila tinatawag na mga Hudyo. So, ang tawag po sa kanila ay Israelites. Pero during po ng mga captivity, yung, kung matatandaan po natin, last year, tinalakay po natin yung Nehemiah, tama po ba? Yung rebuilding the wall. Dahil nga po nagkaroon ng division between the northern kingdom and the southern kingdom. Yung northern kingdom, yun po yung kingdom of Israel, at yung southern kingdom, yun po yung kingdom of Judah. Yung kingdom of Israel po, nabihag po yan ng Assyrian Empire, 722 BC. At yung Kingdom of Judah naman po, nabihag din yan ng Babylonian Empire during 586 BC. At yan po ay historical facts. Hindi lang po Bible ang nag-a-attest dyan, but the world history itself. So ano pong gusto po nating sabihin? Dito po nanggali yung salitang Hudyo. Nung nabihag po yung mga taga-Huda or Judah doon sa Babylonia, ang tawag po ng mga taga-Babylonia sa kanila ay mga Hudyo. So particularly, yung word po na Hudyo ay para lang sa mga taga-Judah. So ngayon, dahil yun na po yung common na tawag po sa kanila at nag-spread out na po yung mga Israelite, kalaunan po ay lahat ng mga Israelita ay tinawag na pong Hudyo. Yan po yung history kung bakit sila tinawag na Hudyo. Pero pwede rin po silang tawaging Israelita or Hebreo. So dito po, particular ay tinawag po silang Hudyo. At kung titignan po natin kung ano po yung paniniwala ng mga Hudyo, hindi po yan iisa lang ang paniniwala nila. In the time of Jesus Christ, meron pong dalawang, sabihin nating grupo ng mga paniniwala at grupo ng mga tao, yung po yung mga Pariseyo, kilala po natin, di ba? Naririnig po natin yung Pariseyo, tama? Pero meron pa pong isa, yung mga Saduceo or yung mga Sadducees. Pharisees and Sadducees. Yung mga Sadduceo po, or Sadducees, hindi po sila naniniwala
sa afterlife. Hindi po sila naniniwala na mayroon pong buhay pagkatapos po nito. At hindi rin po sila naniniwala sa mga anghel. So may dalawang klase ng paniniwala ang mga Hudyo. So, na-divide po siya, Pharisees and Sadducees. So, makikita po natin, maging sila ay hindi po sila united sa kanilang, yung kanilang, sabihin na nating paniniwala sa ating Panginoon. Sino naman po itong mga Hentil or mga Gentiles? Yan. Sa madaling sabi po, parang oversimplification, ang salitang Gentile ay referring to non-Jews o yung mga hindi Hudyo. Ganun lang po kasimple kung isi-simplify po natin. So tayo po ay kabilang doon. Tayo po ay mga Hentil. Kasi hindi naman po tayo mga Hudyo. Ganun po kasimple. Pero, in the Bible, Gentiles refers to individuals or groups who are not Jewish. They are considered nations or peoples distinct from Jewish people and are often used in contrast to the nation of Israel. So, sa madaling sabi po, ang Gentiles ay nation na hindi mga Hudyo or hindi mga Israelita. Ganun po kasimple. Pero, meron po yung connotation. Pag sinabing Gentile ka, hindi ka naniniwala sa Diyos ng Israel. Merong mga iba na merong mga mangilan-ngilan na mga Hentil na naniniwala sa Diyos ng Israel. But yung general po na term ay mga hindi naniniwala sa Jewish God. Tignan po natin yung pagkakaiba po nila. Yan po sa diagram po na yan, makikita po natin, ang mga Hudyo, they worship the one true God. And they follow God's laws. And they had food restrictions. Pero yung mga Hentil po, they worship many gods. So may iba't ibang klaseng Diyos. May Diyos ng hangin, Diyos ng para sa mga kayamanan. Iba't ibang klaseng Diyos po. Name it. They follow man-made laws at anything goes. Kung wala po silang restrictions pagdating sa pagkain. Di ba po makikita po natin sa Leviticus, marami pong food restrictions. Tama po, mga Israelita, lalo na't mga Levita, mga pare, hindi pwedeng kumain ng ganito, hindi pwedeng kumain ng mga lamang dagat, yung mga walang kaliskis. Tama po? Makikita po natin doon. Pero sa mga Gentile, ay pwede lahat. So, ang tingin po ng mga Hudyo sa mga Hentil, ang tingin po nila marurumi. Gusto ko pong i-establish po sa inyo yung ano po, yung pagtingin nila sa bawat isa. Okay po? Yung mga Hudyo, ang tingin po nila sa mga Hentil, marurumi kasi kung ano-anong kinakain, kung sino-sinong sinasamba. So, meron pong gap between them. So, paano po ngayon? Si Paul ay nagpipreach sa mga Hentil. Siya ay Hudyo. Anong iisipin po ng ibang mga Hudyo sa kanya? So, yan po yung ating pong sitwasyon ngayon. Anong iisipin sa kanya? O maging si Timothy, half Jew, half Gentile. So, anong iisipin sa kanya ng mga tao? Pero, makikita po natin in Romans 11:17. Tignan po natin yung ating mga Biblia sa Roma 11. Buklatin po natin dahil wala po dyan. Yan, Roma 11:17. Sabi po dito, kung pinutol lang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Sa 24 naman po, kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno mga talagang sanga nito. Hindi po ako, ganun marunong sa paghahalaman. Sino po yung mga naghahalaman po dito? Yung mga marunong talaga pagka nagtanim po, nabubuhay talaga. Kasi yung iba po, di ba, yung sabi po nila, nasa kamay daw po yun di ba? Pagka nagtanim yung iba, namamatay po agad kaya walang tumutubo Kaya po mga tawag ko mga plantita po, di ba? Lalo na po, sabi po nila nung pandemic, na uso po yan Yung mga pagtatanim-tanim po. Di ba kasi wala ka masyadong kinakabalahan. So, ang gagawin mo, magtatanim.
So, meron po tinatawag na grafting. Sa mga nagtatanim po, alam po nila yan, di ba? Yung iba po, ang ginagawa, may mga tinatawag po silang, if I'm not mistaken, mga crossbreed. Parang ano rin, parang mga animals. May crossbreed po sila na tinatawag na pwedeng yung isang plant at isang plant ay pag-graft mo at mabubuhay yung plant na inilagay mo sa kanya. Ngayon po, tignan niyo po dito. Sabi po sa 24, kung ikaw na sangang galing sa ulibong ligaw, ang tinutukoy po dito yung mga hintil. Sanga po sila ng olibo din, so they are part ng tree, but they are lost. Sila ay ligaw. So ano po yung ginawa ng Panginoon? Grinap po sila dun sa main olive tree. Ayun po yung analogy, yung illustration ni Paul. Yung image na gusto niya ipakita. Na itong mga hintil, ang isip po kasi ng mga Hudyo, swak yan sa impyerno. Swak yan, walang paki ang Diyos dyan sa mga hintil. Pero hindi po. Tingnan niyo po yung pagkakasabi ni Pablo, mga sangang ligaw. Ibig sabihin, olibo din sila, pero ligaw sila at may plano din ng Diyos sa kanila. At doon po pumapasok ang ating Panginoong Hesus. He grafted the Gentiles into that olive tree. Nagets po ba natin? Yung gustong sabihin ni Pablo dito. So tignan po natin, truth to be told, Gentiles are fellow heirs in Christ because of Jesus' blood and redemption. Sabi po dito, Jews and Gentiles both set for spiritual restoration. Jews and Gentiles are both part of God's redemptive plan. Sa mata po ng mga Hudyo, wala po silang paki dito sa mga hintil na ito. Kasi hindi naman sila yung bayang pinili ng Diyos. Hindi naman sila yung binigyan ng mga kautusan ng Panginoon. Pero may plano din po ang Diyos sa mga hentil. Kung titignan po natin sa Roma 10, laging pong sa Roma po, no? Roma chapter 10, verse 11 to 13. Ganito po ang sinasabi. Ito naman ang tanong ko ngayon. Sorry po, 11 po pala yun. 10, 11 to 13. Okay. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Sabi po ni Pablo, ano daw po? Wala pong pagkakaiba ang katayuan ng Jews and Gentiles. Anong ibig sabihin po nun? All of us ay nangangailangan ng Savior. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kautusan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So, hindi lang basta Gentile, hindi lang din basta Jew. Sabi nga po sa English, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all. So now, naintindihan na po natin, ang haba po nung explanation ko po, no? Pero sabi ko po, habang inaaral ko to, kailangan ko ba talagang gawin? Pero kailangan po talaga para maintindihan po natin yung pagkakaiba po nila. Now that we establish that Gentiles are fellow heir of Christ, ngayon naman po, we need to understand this one character of Christ. Sabi po natin sa title, Christ, our mediator. Ano po bang ibig sabihin nun? He is our mediator between God and man. Number one, mga kapatid, our past condition without Christ. Sabi po sa Efeso, at binasa po kanina ni Brother Marlon, kaya't alalahanin ninyo ang dati nyong kalagayan, kayo ipinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos noong nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. So, therefore, mga kapatid, wala po tayong access. There's no access at all. Tayong mga hintil, tayo po, we don't have an access. Wala po tayong access.
Gentiles were in a desperate place, being aliens, strangers, having no hope, and being without God. Imagine niyo po yun. We are aliens, strangers, walang pag-asa at walang Diyos. This shows that they were not only spiritually dead, but they also did not have the access to God that the Jews enjoyed. Alam niyo po, sabi ni William Hendrickson, isang Bible scholar, tayo daw po na mga hindi, dati po, nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, ano daw po yung status natin? Sabi niya, we are or we were Christless, stateless, friendless, hopeless, and godless. Wala tayong nation. Though literally may nation tayo, Pilipinas, pero yung the kingdom of heaven, hindi po tayo citizen ng heaven. We are friendless, hopeless. Pero, nang dumating po ang ating Panginoong Jesus, He bridged that gap. Alam niyo po, dito sa picture na ito, isa po siyang presidente ng dating presidente ng Amerika, at si John F. Kennedy. At yan po yung kanyang anak sa baba. Kung sa tingin niyo po kung kayo po yung nasa baba, baka paalisin po kayo dyan, di ba? Kasi, imagine niyo po ganito. Kayo po ay anak ng presidente. Ayan po, anak ng presidente. At tumawag ka ngayon. Kunyari, si Paul, anak ng presidente ng Pilipinas. Tumawag ngayon sa Malacanang. Tumawag sa Malacanang. Hello po, pasok po ako dyan, punta po ako dyan. Ano po unang tanong sa inyo ng security? Sino ka? Di ba? Tama naman po, di ba? Sino to? Sino tong tumatawag? Ganito, ganyan. O kaya, pwede niya sabihin, sino ka? Saan ka nang galing? Bakit ka napatawag? Tama po? Pero pag sinabi ni Paul na, hindi, anak po ako ni President. Sa tingin niyo po, tatanungin pa siya ng kung ano-ano mga tanong? Wala na po, di ba? Tama po? Ito na lang po. Kunyari, dito po tayo sa church. Dito po ako. At nandyan po kayo sa labas ng gate. Tinanong ko po, sino po yan? Pinadala po ako ni Pastor Mark. Ano pong pangalan nyo? Tapos, ano pong unang gagawin ko? Tatawag mo po si Pastor Mark Tama? Talaga bang pinadala mo to, Pastor? Baka, ito ganyan mag-isa lang po ako dito, di ba? Mabuti nang naninigurado. Pero kunyari po, ang kumatok po dyan ay, gamitin ko po yung pangalan ni Kuya Rafael. Pag tinanong ko, sino ka? Si Kuya Rafael. Sabing ganun. Papasukin ko po kagad. Bakit? Kilala ko po Tama po ba? So, may access po siya. Lahat ng members po ng FCC Manila, may access po sa gate na yan. Kaya pag kumatok po kayo, hindi pwedeng hindi ko po kayo pagbuksan. Pero kunyari, hindi ko naman kilala, pwede ko pong hindi pagbuksan. Tama po ba? So, same analogy mga kapatid, yung access po na tinatawag, kapag kakilala po natin, yung tao po na yun. Ang tanong po mga kapatid, di ba? Kung tayo po ba ay may access sa Panginoon kung kilala niya tayo. At hindi lang basta kilala. Dapat po ay meron tayong relasyon sa Kanya. Sabi po dito, ano po ba yung circumcision o pagtutuli? Magandang topic po, di ba? Ano po yung pagtutuli? Circumcision was meant to be a physical mark of belonging to God's chosen nation. Ito po yung circumcision should remind ourselves the sign of God's covenant with Abraham. So ito po ay covenant niya kay Abraham. Lahat ng mga batang lalaki sa kanilang pagkasilang, 8 days after na isilang sila, ay tutuliin sila bilang part or sign ng covenant ng Diyos sa Israel or sa Abrahamic nation. Circumcision, alam naman po natin yon sa mga lalaki na narito, is the surgical removal of the foreskin of a male. The word circumcise literally means to cut around. So, tayo po bang mga Kristiyano, lalo na mga lalaki, ay kailangan pa bang magpatuli ayon sa law of Moses or sa Abrahamic law? Kung tatanungin po tayo, hindi na.
At yan din po yung tinapik po ni Pablo. Hindi na. Because, ang kailangan po nating circumcision is the circumcision of the heart. Pagtutuli ng ating mga puso. Meaning ng circumcision po, to cut around. Meron kang kailangang tagpasin. Meron kang kailangang putulin. So literally, may pinuputol po sila. At sa mga lalaki rin po na narito, nung tayo po ay tinuli, may pinuputol din po sa atin. Yun yung literal na meaning. But yung deeper meaning po ng circumcision ay may pinuputol po sa ating mga puso. At yun yung mas lalong o mas higit na mahalaga. Yung meron pong puputulin sa ating mga puso. Pero, bigyan ko po kayo ng sitwasyon. May sitwasyon po, sabi ko nga po kanina, ang bilis ng paglago ng Christianity. At syempre, ang una pong mga tumanggap sa Panginoon ay sino pa po ba? Yung mga Hudyo. Tama po? Yung mga Jewish. Sila po yung unang tumanggap. Na-establish ko na po kanina, di ba? Na meron pong gap between the Jews and the Gentiles. And then as Christians obeyed the Great Commission, the church very quickly began to shift toward the Gentiles numerically. So ang first debate po nila during the Acts 15, after the first missionary journey ni Paul, Acts 13 po yun, whether lahat ng intil ay tuliin. Yun po yung kanilang debate ng Jerusalem Council. Tutuliin ba natin itong mga tumanggap kay Jesus? Sumampalataya sa Panginoong Jesus? O hindi? Part ba ng salvation yung pagtutuli? O hindi? Yan po yung ano po nila. Yan po yung malaking debate po nila. So, sabi po ng mga elders ng church sa Jerusalem, sabi nila sa Acts 15:5, Gawa 15:5, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi. Ito pong mga Pariseo, ito yung mga Pariseo na tumanggap sa Panginoon, at pero meron pa rin silang tanikala nung kanilang dating mga pananampalataya. So ang sagot nila, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Ayan po ang sabi po nila. Pero sumagot po ngayon si Pedro. Acts 15:11. Tignan niyo po ang sinasabi niya. Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Panginoong Jesus. At gayon din sila. Mahaba po yung sinabi niya eh. Magmula po sa verse 7, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakarang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral na magandang balita sa mga hentil. At sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Anong gusto pong sabihin dito? Anong gusto pong sabihin ni Pablo? Ang gusto po niyang sabihin ay the same God na tumanggap sa atin is the same God na tumanggap din sa kanila. So wala dapat maging division. Pero, pinipilit po nila yan. Kaya naman po sa Galatians, dito rin po sa Ephesians, mga tinatawag po na Judaizers, tawag po nila, pinipilit po nila na magpatuli yung mga hentil. Pero makikita po natin na ang kailangan daw po, sabi ni Pablo, ay yung circumcision of the heart. Truth to be told, tayo ay naligtas sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Anumang bagay na ilagay o idagdag natin sa kaligtasang ito ay walang bisa at walang halaga. So, kahit si Abraham himself, siya ay tinuli. Pero ang sabi po ng Roma, it is the sign, yung circumcision is only a sign. Only after siya po ay na-justified. So, parang sa atin din po yan eh. Yung tinatawag na baptism po natin. After we accepted Jesus Christ, yung baptism, it is the public declaration of our relationship with Christ. Baptism, hindi yan part ng iyong kaligtasan. So, yung iba po nagtuturo that it is a part of your salvation, but it is not. Number 2, mga kapatid, our present condition through Christ.
Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Mga kapatid, ngayon po, dahil sa ginawa ni Kristo, alam niyo po, pag-iisipin po natin to, if Jesus did not came into this world, kung hindi siya dumating sa mundong ito, malayo pa rin po yung relasyon po natin sa Panginoon. Imagine niyo po yun. We have now fellowship with Christ through His blood. And alam niyo po, habang nag-scroll po ako sa Facebook, nag-stumble po ako sa isang video sa internet. Alam niyo po yung, wag mo na pakita, sister, pinakita mo na. Sige yan, sige. Yan. Alam niyo po yung ano po, di ba, crown of thorns na inilagay po sa ulo ni Jesus after po siyang paluin, hampasin, latiguhin. Nakita po naman natin yun, di ba? Alam niyo po yung movie na Passion of Christ. Ang inilagay po sa kanya doon, ito pong tinatawag na crown of thorns. Yan po. Pero nung nakita ko po, yung isang Bible scholar, nung sinearch niya daw po ito, hindi daw pala paganon yung crown of thorns na inilagay sa kanya. Alam niyo po ang tawag, helmet of thorns. So parang helmet po siya, yun po yung nilagay sa kanya. At ito po yun, ganito po siya, at ganyan po katutulis yung thorns po nun na nilagay sa kanya. Imagine niyo po ito, pagkatapos hampasin, paluin, latiguhin si Lord, duguduguan yung katawan, tapos inilagay pa po sa kanya yung helmet of thorns. Tayo po, matusok nga lang ng konti. Yung matalisod ka lang, sa, ano ka sa kahoy, ang sakit na po, di ba? Isa lang yun. Masalubsob. Yun, tama. Ang sakit na po, di ba? Tapos hindi mo pa matanggal, kukuhain mong ganun. Ito po, lahat buo So alam niyo pa po gagawin niya, maglalakad pa po mula dun sa Antonia Fortress, papunta sa Calvary Hill. Yung mga parang kalahating kilometro, yung lalakarin pa, o 1 kilometro yung lalakarin, papunta dun. Na ganun yung sitwasyon mo, mula dun, may buhat-buhat ka pa na beam. Imagine niyo po yun, papunta sa Calvary Hill. Kaya nga po, di ba, tumumba po siya, at ang nagdala na po ay sino po? Si Simon. Ang nagdala po nung kanyang beam, nung kanyang cross. Pero, kung isipin po natin, paano na-endure ni Lord yun? Di ba po? Paano na-endure ni Jesus yung pain from His body, from His head, yung helmet? It is physically exhausting at painful. Napakasakit. Kaya nga sabi ko, matusok lang tayo ng konti, umaaray na tayo Pero alam niyo po, His last words, ano po yung nasa isip niya during that time? Ano po yung first sa 7 last words niya? Father, forgive them, for they know not what they are doing. Alam niyo po yung unang nasa isip niya? Tayo po, mga kapatid. Nasasaktan na siya, nagdurugo na siya physically, masakit na yung kanyang buong katawan, pero ang unang nasa isip niya, tayo po, mga kapatid. Up until his very last breath, what he was thinking was his mission. What he was thinking is why he came and who sent him. And if you and I, kung hindi pa rin po natin mag-grasp or makuha kung gaano katindi yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, wala na pong pwedeng mag-convince pa sa atin. Nothing can convince us anymore. Kaya po, alam niyo po yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi po yan, it is not a matter of intellectual capacity It is a matter of the heart. Circumcision of the heart. The greatest love is the love that bleeds and was shed at the cross of Calvary. Alam niyo po, ang tanging paraan lang po, alam niyo pa, ulit-ulit po kami, but the only way to come near to God, ang natatanging paraan upang makalapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo.
Ang ginawa ni Jesus sa krus, ang kanyang paghihirap para sa ating mga kasalanan at ang pagtigis ng dugo ang nagbigay daan upang tayo ay muli ay makalapit sa trono ng Diyos. Wala na pong iba. Kung may magsasabi dito, kaya ko makalapit kay Lord, kailangan ko lang magdasal ng ganito, kailangan ko lang magganito. Hindi po, mga kapatid. Wala na pong iba na pwedeng makapagpalapit pa po sa atin sa Diyos, kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Meron pong isang artist, practical artist. Pag sinabi po natin practical artist, siya po mismo yung gumagawa nung parang may demonstration po siya ng art niya na ginagawa. Ang pangalan niya po ay si Francis Alice. Ang tawag po dun sa niya, sa kanyang art, diyan po sa ay Paradox of Praxis. Ito pong si Francis Alice, meron po siyang bloke ng yelo. Yung bloke ng yelo po na yun, nakakita na po kayo, di ba? Yung sa mga naggaganon, mga bloke ng yelo. Ang ginawa niya po ay tulak-tulak niya po yun sa City of Mexico, sa mga places, sa mga kalsada. Tulak-tulak niya po yun. 9 hours niyang tulak-tulak yung bloke ng yelo. Hanggang sa maging ganito na lang po siya. Tinanong po siya ng mga reporter, ano yung art mo na yan? Ano yung representation ng art? At tingin niyo po, ano po yung representation ng art na yan? Kung kayo po ang tatanungin, tinulak niya yung bloke ng yelo, tapos natira na lang gano'n. Ano po sa tingin niyo yung representation ng art po na yun? Mainit sa Mexico. Mainit sa Mexico? Ano po? Sabi niya po, sometimes, making something leads to nothing. Sometimes, making something leads to nothing. Pero open po siya for all interpretation. Pero yung mismong artist na yung nagsabi kung bakit niya ginawa yon. Ang sabi niya po, sometimes, making something leads to nothing. And sabi ko po, maganda to magandang i-illustrate to na minsan, yung own efforts natin, kahit anong klaseng effort natin, kahit anong paghihirap natin, kahit na magbabad ka ba dyan sa katirikan ng araw, hindi po yun sapat eh. It is nothing sa paningin po ng Diyos. Sometimes making something leads to nothing. Kaya po, sabi po ng unang Timoteo 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan, the mediator between man and God, and that is Jesus Christ. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. He is our mediator. Hindi lang po siya mediator nung kaligtasan po natin or yung mediator ng fellowship natin between God and between us. Kundi mediator din po siya ng unity nating lahat, ng all of the nation of this world. Kapag ikaw ay naging nakikristo na, ikaw ay Kristiyano, citizen of heaven, kaya kahit sino pa yan, kahit nasa ibang bansa, ganito, ganyan, iisa lang po ang inyong citizenship. You are citizen of heaven. So, kahit na Amerikano pa yan, kahit na taga-Europa pa yan, kahit na ibang karatig bansa dito sa Asia, kapag siya ay Kristiyano, parehas kayo ng nation. Kingdom of heaven. So, secondary na lang po yung nation natin as a Filipino. Ang first citizenship po natin ay sa langit. So, ano pong application po natin? Application na po tayo, mga kapatid. Dalawa lang po. Una, our past condition should not define who we are today. Pinipilit pong i-define ng mga Hudyo, ang mga Hintil during that time sa kanilang past condition. Na sila'y mga Hintil, sila'y marurumi, sila'y ganito, sila'y ganyan. Pinipilit po nila yon para tuliin sila, para i-discredit sila. Pero ang sinasabi po ni Pablo, our past condition should not define who we are today. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ,
He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So yung past mistakes po natin should not define us. Yung mga past na ginawa po natin, nung tayo hindi pa po nakakilala sa Panginoon, should not define us. Yung past identity po natin, kung sino man po tayo, should not define us, mga kapatid. Kahit na may mga tao pa magsabi sa atin, lalo na ngayon, na naging Kristiyano ka na, may persecution, di ba po? Nalaman ng mga kapitbahay mo, tumanggap ka kay Jesus, nabaptize ka. Titignan ka talaga niya mula ulo, di ba? Hanggang paa. Yung ba talaga yan? Di ba? May mga tumatawa po, may mga nakakaranas po yata. Di ba? Pero lakas-lakas ang boses sa bahay nila. Pag mag-away sila, ganito, ganyan. Mga kapatid, ang tao po, may masasabi at may masasabi. Ang mahalaga po, mga kapatid, our past condition should not define who we are today. Pangalawa po, let us appreciate our present condition in Christ. Kagaya po na sabi ko kanina, yung dugo po na pinambayad dyan ay yung dugo po ng ating Panginoong Jesus. So appreciate it. We were once Christless, but now we have Christ. We were once stateless, but now we have an inheritance. We were once friendless, now we have the greatest friend, and that is Jesus. We were once hopeless, but now we have hope. And we were once godless, but now we have the fellowship with God because of the blood of Christ. Ganun po katindi yung dugo ng ating Panginoon. So kung tatanungin po tayo ngayon, sabi po nila at bilang pagtatapos po natin sa umaga pong ito, kung may ginawa pong pag-aaral ang mga kumpanya ng smartphone, gumawa po sila ng pag-aaral. Ilang beses daw pong kiniklik, tinatap, or hinahawakan ng isang tao ang kanyang cellphone. Sino po dito may mga cellphone? Lahat po tayo yata may cellphone po na dito, di ba? Sa tingin nyo po, ilang beses pong hinahawakan yung cellphone nyo sa isang araw? 5 beses lang. Hindi lang po hawak yung pag-touch, pag-swipe, pagpindot. Sa isang araw po, sa tingin nyo? Maraming beses. Hindi, kasi nga po yung iba, syempre, gamit sa business nila. Yung iba, gamit sa pakipag-communicate. Yung iba talaga, may po Sabi po nila, yung madalas daw po naghahawak ng cellphone, yung mga adik sa cellphone daw po nila, hinahawakan niya yung cellphone niya, on an average daw po ay 5,427 times. Hindi po yung hawak lang pag clinic mo yan, bilang din yon. Pag tinouch mo, bilang din yon. 5,427 times a day. Pero sabi yung pastor, hindi naman ako lagi nag-hawak niyan Hindi ako lagi humawak ng cellphone ko. Kasi nanonood daw ang video nakalagay sa Sabi nila, ang average person daw po, 2,617 times a day niyang hinawakan yung kanyang cellphone. So, kung wala ka dun sa 10% ng mga lagi nagsi-cellphone, nandun ka pa rin sa 90%. Na on average, humawak ng cellphone 2,617 times. So, tinanong nila yung mga tao kung babaguhin ba nila yung way nila. Siyempre, marami po yung times na naghahawak po sila. Pero ang sabi po ng mga 41% ang nagsabi, it probably won't change the way I use my phone. So, baka may reason sila, baka gamit nila sa business, ganito, ganyan. But on an average, ang isang tao po sa isang araw, lagi niyang hawak yung kanyang cellphone. Ayun po yung summary po nung survey po o pag-aaral na ginawa nila. Na, mamaya po, hawakan niyo na po yung cellphone niyo, tama? O kaya ngayon, hawak niyo po yung cellphone niyo. Wala naman pong masama dyan. Wala naman pong problema. Wag lang po habang nagpipreach, may ginagawa ka, di ba? Wala naman pong problema doon. Pero, ang sabi po dito, kung susumahin po, if the number of times that we are in contact of our cellphone, na hinahawakan po natin yung ating cellphone, paano naman po yung ating daily na paghawak po dun sa Bible,
pagkausap po sa ating Panginoon. Kung bibilangin po ngayon, ilan po kaya sa isang araw? Hindi mabilang. Praise God, kung hindi mabilang. Baka kasi hindi mabilang kasi walang bibilangin. Di ba po? Yan. If the number of times you were in contact with God on a daily basis could be tracked. Kung itatrack po natin, kung ang FCC Manila po, magsasabi si Pastor Mark, itatrack na natin ngayon, araw-araw, kung ilang beses nyo hawakan, basahin, mag-devotion at mag-pray. Kung gagawin po natin ngayon yun, at tatanungin po ang bawat isa, ilang beses po sa isang araw? Guilty po or not guilty? Guilty po tayo lahat, tama? It is one thing to appreciate what Jesus did on the cross. It is another thing na mamuhay doon sa appreciation natin at sa katotohanan nung kanyang ginawa. Madali po magsabi na na-appreciate ko yung ginawa ni Christ dun sa cross. Pero ang tanong po, ano pong ginagawa po natin? Lastly, live a life of worship for the honor and glory of the Most High. Without God, life is meaningless, and it is God who gives meaning to life.